Nag-uusap kami kanina ni Engineer Santiago kung bakit nasisira yung supposedly bagong teknolohiya na asfalto na 100% waterproof daw, supposedly Japanese-made technology. Pero eto ka, sunod-sunod ng mga araw ng ulan, nawasak. At agree siya sa sinabi ni Secretary Vince Dizon na ang may kasalanan daw ay nakababad sa tubig, sir. Ang number one kalaban ng pavement, whether asphalt or concrete, sa daan, lack of drainage. Apo. Yan ang uunahin mo na hindi mag-iipon ng tubig sa EDSA. Matagal nang may problema ang EDSA sa drainage. In fact, yung unang plano, sa tingin ko, sa tanong-tanong ko sa mga kakilala ko sa public works, Apo. may kasamang drainage yung unang plano. Kaya pala napakahaba na abuti ng 3 taon. At saka 18 billion pesos yung unang estimate. We're talking about yung reblocking na recent. Hindi reblocking yun. Ang unang reblocking nangyari noong time ni Bayani Fernando. Okay. Ano nga ba ang definition ninyo ng reblocking? Ang reblocking is para kang sa iyong banyo, may mga block kang nasira yung tiles. Tinanggal mo yung... Tatanggalin mo yung tiles lang nasira. Apo. Tapos papalitan mo. Siyempre, sa dami ng mga tiles mo ibang lugar, papalitan mo bawat isa yon, mabilis nga lang. Pero makikita mo, hindi Hindi pantay. pantay. Yun ang hindi totoong reblocking yun. Well, yun ang tinatawag nila reblocking. Paborito ni nung yung maong BF yan. Opo. Pero at that time, inaway niya yung unang rehab plano na pondohan na ng ADB na katulad nung huling 18 billion plan. Opo. Talagang mula dulot ko may drainage. Hindi tinuloy dahil baka raw masaktan magkaroon ng problema. Talaga namang sisikip ng konti yung trapiko. May konting pain. Andito na tayo ngayon. Oo. Oo. You can never get something without paying a little bit of price, a little sacrifice. Natapos yung MRT3 dyan, nagsakripisyo ng traffic. Kailangan talaga ayaw nila ng sakripisyo. Tinanggal yung 18, ginawang 6 na lang ata daw. Bagong paraan daw yun. Nung tinitignan ko, kaya parawan, hindi naman mali yung 18 Tinanggalan ng maraming component doon sa 18, kaya naging 6. At may kinalaman sa drainage. I think lahat ng tinanggal yung drainage. Kaya ngayon, yung bagong asfalto, masisira at masisira yan. Oho. Yung sinasabi niyo pong drainage sa EDSA, gaano kababaw lang po yun? Alam mo, yung makikita mo sa kalye kung minsan merong drain na pipe na pababa. Barado karamihan yung pipe niya, kailangan lakihan mo. Kung minsan, kailangan lakihan mo yung drain para mabilis yung pagbagsak ng tubig. Naalala ko sa may tapat ng Emilio Camp Aguinaldo sa EDSA, nagbaha, parang 2 oras tuloy-tuloy yung ulan. Ang culprit, isang malaking batong nakaharang lang. Yes. My God, ang dali isabotahin na itong bansang to. Nangyayari yan talaga. Dahil unang-una, yung basura nagagagal doon sa tubo, mababara. Pero napagkalipasan na ng panahon yung mga drainage sa EDSA, maliliit na. Kailangan talagang lakihan. Kung nanonood po yung mga kapatid natin ng mga Mission Impossible movies, yung mga habulan nila, makikita mo labas sa Paris, ang lalaki ng kanilang mga kanal sa ilalim. Ano ba pumipigil sa atin para gawin yon, Engineer? Ayaw nating magsakripisyo na kung minsan pag ginawa mo yun, talagang huhukayin mo yung kalye. Para ka na may tunneling work na ginawa. Pero nakikita natin yung problema yun pag naglalagay sila ng malaking tubo ng tubig. Nangyayari yun. One section at a time. Correct. Opo. So, kailangan lang talagang we have to pay the pain or get the sacrifice in the meantime, short term, to get a longer term benefit. Takot tayo